sahod kaysa sa akin. Samantala ako, trabaho ko ng trabaho, walang sahod. Samantala sila, nagkatid lang sila sa akin doon. May nakuha na pera silang na pera sila. sila. Ka ba napunta dun sa trabaho mo? Napunta ako sa trabaho ko kasi nagtanong ako kay Ate Belma. Tapos, nag-message si Ate Christina kay Ate Belma. Itong Christina na ito yung Cecil. Oo, yan yun. Yan yung Cecil, tsaka yan yung Miriam. Tatlong pangalan. Mariam ba? Miriam, Cecil, at saka Christina. Cecil at Christina. Okay. Then, pinasok ka niya doon sa trabaho. Oo. Then pinasok niya ako doon sa Maadi. Nagkita kami dyan tinawagan niya ako. Tumawag siya sa akin. Tumawag si Ate Christina sa akin. Then, tinanong ko siya. Sabi ko, saan banda yan? Sabi sa Maadi. So, tinanong ko magkano ang sahod. Sabi, 700. 700. Sabi ko, ilang days yung day off? Sabi, 2 days rin. Sabi ko, katulad ba ng, yung 36 hours? Sabi, oo. Sabi ko, okay. No problema. Then, sabi, kailan ka magsisimula? Sabi ko, anytime. So, tumawag na naman siya sa akin nung sabi, pwede ka ba bukas o mamaya? Sabi ko, okay. Walang problema, pwede ako. Di nagkita kami dyan sa hospital. Dito, malapit lang dito. So, hinatid niya ako doon sa Hinatid ka niya sa trabaho. Hinatid niya ako sa trabaho. Pagdating ninyo doon sa amo, na-meet mo yung amo, diretso work ka na ba o interview ba yun? Hindi, diretso work na ako. Pag nagdiretso ka na ng work, anong nangyari na doon? Nakipag-deal ba siya sa amo sa harapan mo? Paano bang nangyari? Wala naman usapan na ganito-ganyan kasi hinatid lang ako doon. Wala naman usapan na tinanong ko lang noon, anong oras ako matutulog? Sabi, pagkatapos ng trabaho mo, pwede ka nang matulog. Sabi ko, anong oras ako magigising? Sabi, 10:00, ganyan. Alas 10 daw ako magigising. So, hanggang sa nagsimula na ako. So, magkano ang sweldo na pinag-agree ninyo? 700? 700 nga, ate. 700 nga. Kasi tinanong ko si Ate Cecil, si Ate Christina, sabi ko, magkano ang sahod ko? Sabi, 700. Ganyan. Okay. Nung nag-start ka na? So, nag-start na. Hanggang sa gabi dumating ako doon sa amo, gabi yun. Ng Friday. Ay, hindi, anong day? 22 o 23 September? Thursday. 22 or 23 ng September? 23 ng September. So, gabi na yon, doon nagsimula na ako, naghugasak ng plato hanggang sa sinabi ng amo, pagkatapos mo dyan mag-ugas ng plato, pwede ka nang matulog. Kasi bukas tayong trabaho ko, siyempre, kasi gabi na, 9 kami nagkita, 9 PM kami dumating doon sa so, bahay ibig sabihin, ng amo. kung 23 ka pumunta doon, ang count ng start ng work mo is officially the next day. And paano niya nakuha yung commission niya doon? Paano ba? Nagpunta ba yung agency doon o anong nangyari? Kaming tatlo. Sino? Yung agency mo at saka si Mariam? Oo. Nung nandun na yon, ang sabi mo kasi sa akin, pinapirma ka ng kontrata. Pinapirma ka na ba ng araw na yon o hindi pa? Hindi pa sa araw na yon. Hindi pa sa araw na yon. So, makinig ka, ate. So, di ba, nag-start na ako sa Friday. Sa Thursday.
Mm. So, sa Friday, pagkabukas, Friday, doon na ata ako nagreklamo kay ate, doon na ata ako nagreklamo kay ate Christina nung Friday na yon. Mm. Sabi ko, nag-message ako kay ate Christina. Sabi ko kay ate Christina, ate, bakit ganito? Bakit walang makain? Ganyan. Oo. Huwag sabihin ni ate Christina, hindi ako nagreklamo. Oh. So, nagreklamo ko kay ate Christina. Sabi ko, kay ate Christina, bakit walang makain? Sabi naman walang makain. Di ba, napag-usapan na natin na kahit anong gusto mong lutuin, pwede kang magluto. Sabi ko, wala naman na. Anong lulutuin ko? Lutuin ko yung pagkain ng aso? Oo. So, kasi ang laman lang ng talladya doon ay laman ng pagkain ng aso. So, hindi naman ako pwedeng kumuha doon kasi magagalit naman yun. Tinatanong yung, saan na ba yung chicken dito? So, nung 2 araw na ako doon, nagreklamo din ako kay ate Christina. Sabi ko kay ate Christina, ayoko na dito. Ayoko ng ganito, hindi ako makakain. Kasi, trabaho ko ng trabaho, walang makain. Di mamatay ako. Natural. Sabi ni ate Christina, mag-peace ka muna, tawagan ko yung agency o tawagan ko yung amo mo, ganyan. Hanggang sa tinawagan naman nila yung amo. Di sabi naman ng amo, kain ka, ganyan. Kasi nagreklamo ko kay ate Christina, uwi na lang ako. So, mga ilang araw na, hindi pa ako nagwa 1 week yun eh. Hindi ko alam, 5 days ako doon. Sabi ko kaya ate Christina, alis na lang ako dito. Ayoko dito. Kasi, yung hindi ko, siyempre Muslim ako ate, alam naman, Muslim ako. Nagpo-pray ko, andyan yung aso sa tabi ko. Tapos, minsan nga, yung nagdudumi yung aso, andyan na sa tabi ko. So, yun ang hindi ko Pero anong sinagot sa'yo ni Mariam, ni Cecilia, ni Christine? Anong sinagot sa'yo? Anong sinasabi mo na magpapaalam ka na? Sabi, tawagan daw yung agency. Tapos, nang 1 week na ako doon. Nag-1 week na ako doon. Kasi sabi, nung 5 days ako doon, sabi, tawagan doon niya yung agency. Tapos, nung 1 week na ako doon, nagpunta yung agency doon. Akala ko, pauwi na ako. Yun pala, kumuha na ng commission. Ibig sabihin, wala siyang alam. Hindi ko alam kasi nagreklamo rin ako sa kanya. Nung dumating yung agency, si Yasmin, sabi ko kay Yasmin, sabi ni Yasmin, Zayk, sabi ko, alhamdulillah, but I don't like here. Sabi niya, hindi daw siya marunong mag-English. Yun ang sabi ko, I don't like stay here. Nagreklamo ko, Yasmin, alam niya yan. Tapos tapos umuwi na si Yasmin, sabi ko kay ate Christina, bakit hindi ka sumama kay Yasmin sa broker? Sabi niya, hindi kasi niya ako minessage. Nagpunta pala siya dyan, ganyan yun. So, sabi ko, oo, nagpunta siya dito. Sabi, hindi kasi niya ako minessage. Ganun ba? Hanggang sa naman, sobra mga 1 week na ako, siguro mga 10 days na. Sabi ko naman sa kay ate Christina, ayaw ko na dito. Bakit nung gabi na yun na nagreklamo ko sa kanya, pinapunta yung broker. At nagdala ng pinirmahan ko. Anong sabi sa'yo? Nagdala ng pinirmahan ko. Siyempre, nagtrabaho pa ako, may trabaho ako, tapos tinatawag ako. Tapos sabi, pumirma ka. Sabi ko, ano ba itong pinipirmahan ko? Ayaw kong pumirma kasi hindi naman translate ng English. Sabi, walang problema dyan kasi kontrata daw.
Sabi ko, bakit kailangan ko pumirma ng kontrata? Hindi naman ako kontrata dito. Sino nagsabi sa'yo na kontrata yan? Si Cecilia o si Yasmin? Nag-message ako kay Ate Cristina. Nag-message ako kay Ate Cristina, bakit hindi ka sumama kay Yasmin? Ibig ko sabihin, yung pagpirma mo ng kontrata na yan, alam yan ni Oo, makinig ka muna. Makinig ka muna, ate. Nag-message ako kay Ate Cristina. Sabi ko, bakit hindi ka sumama kay Yasmin? Sabi, bakit nagpunta ba siya dyan? Andyan pa ba siya? Sabi ko, oo. Kasi, di ba, nagdala siya ng papel na papirmahan sa akin. Sabi niya, walang problema dyan, pirma ka na kasi wala namang problema dyan. Kasi kung gusto kong umalis, anytime daw, pwede akong umalis. Yun ang sabi. Gusto ko lang linawin kasi nang kausapin ko siya tungkol dyan, ang sabi niya wala siyang alam. No, okay, continue. Anong wala siyang alam? Huwag niyang sabihin na wala siyang alam dahil nasa group namin, pati si Ate Belma, alam niya na nag-message ako dyan. Yun ang sinabi niya sa akin, recorded ang call na yun. Ang sabi ko sa kanya, ano yung pinapirmahan sa kanya? Sabi niya, pumirma siya, hindi ko alam. Huwag niyang sabihin na wala siyang alam. Kasi bago ko pumirma doon, alam niya yun. Ang sabi ko pa nga, siya pa nga yung nagsabi ng sabi, nasaan ba yung address niya? Kasi sabi ko, nasa Giza ako. Sabi, sa Giza ako. Tapos sabi, tumawag yung agency sa kanya. Huwag niyang sabihin na hindi Kasi huwag siyang magsinungaling. Ang dami na ng kasalanan sa akin. And then? Tapos tumawag yung agency sa kanya. Sabi, nasaan ba ang address ni Sarah? Di sinabi naman yung address ko. Sabi ko, hindi yan ang address ko. Kasi lumipat na kami sa Giza. Ganyan yung nangyari. And then? Nag-message ako sa kanya. And then? Sabi ko, bakit kailangan kong pumirma ng kontrata? Sabi niya, kailangan mong pumirma ng kontrata kasi office yan. Office daw yung broker niya. Pero sabi, if ever na gusto mo lumipat o umalis dyan, anytime daw. Anytime daw na pwede akong umalis. So, nakapirma na nga ako, ate, ha? Nakailang araw naman. Huwag na yung sabihin na, kasi nandun ako, nakailang araw, paulit-ulit ako nagrereklamo sa kanya. Na gusto kong umalis. Bakit ang sabi ng broker, hindi, itong office, si Yasmin, ang sabi, nagrereklamo daw sa trabaho mo ang amo mo, totoo ba yun? Hindi nagrereklamo yung amo ko ng trabaho kasi walang reklamo yung amo ko. Kasi yung sabi pa nga ng amo ko, you want to stay here? Sabi ko, I don't know, madam. Kasi daw gusto niya ako. Because sabi niya, please Tara, stay here. Sasabihin ba ng amo ba yun sa akin kung ayaw niya sa akin? Ang problema lang doon, walang pagkain. Walang pagkain, tsaka walang sahod. Yung sabi niya, please Tara, stay here. Sabi ko, okay. Ganyan naman ako, okay ko kasi hindi ako nagpapaano sa kanya. Hindi ako nagpapalata sa amo. Pero sa kay Ate Cristina ako, nagre-reklamo. Oo, kasi siya yung broker mo natural. Sa kanya, lahat ng problema ko, sinasabi ko sa kanya kasi ganyan naman eh. Oo. So, nung sabi ko sa kay Ate Cristina, ayaw ko na dito. Sabi niya, hintayin mo na lang, mag 1 month ka kasi para 1 month ka makuha mo na yung sahod mo. Ayan na naman siya. Ayan na naman siya yung maghintay, tiis para makuha ang sahod. Sabi niya, tiisin mo na lang hanggang sawad. Mag 1 month ka kasi para may sahod ka. Nagtiis ka naman. Nagtiis na naman ako. Maka 1 month ka? Nagtiis ako kasi para may sahod ako. Sabi nga niya, para may sahod daw ako, Pero yung bayad sa broker na nakuha na niya. Nakuha na nila. Hanggang sa, madaling salita, hanggang sa nag 1 month na ako, ate, ha? Nag 1 month na ako, nagreklamo ako sa kanya kasi siyempre may patay sa amin, di ba?
namatay yung lolo ko. So, nagreklamo ako sa kanya. Sabi ko kay Ate Christina, kailangan ko yung sahod ko kasi namatayan ako. Namatay yung lolo ko. Kailangan kong magpadala. Sabi, may-message daw. Okay, may-message ko yung amo. Madam, sabihin ko na kailangan mo yung pera. Pero ako, nagsabi din ako sa amo. Sabi ko sa amo ko, Madam, kailangan ko yung pera. Kasi my grandfather is dead. Sabi ko, sabi, sa 31 pa daw. Eh di nag-message na naman ako sa kay Ate Christina. Sabi ko sa kay Ate Christina, bakit ganito? Bakit sabi ng amo, 31 pa daw ako magsasahod? Sabi niya, ganyan yan, natural daw yan. Kasi yung amo, every 31 daw nagsasahod. Every 31 daw nagsasahod. Sabi ko, okay. Kasi maghanap na lang ako ng mahiraman ko. Di ba nang sabi mo naghiram ka sa kanya? Nung humiram ako sa kanya, nung 28 ata yun. Para makapagpadala sa pamilya mo, total, wala ka pang sahod. Kasi siyempre sa Muslim kasi may 7 days yung katay. 10 days. Hanggang sa nakiusap na lang ako. Nagawin 10 days yung gawin 10 days yung pag-ano namin. Kasi hindi pa nakuha yung sahod ko. Di ako naman yung hinintay. Siyempre, ako yung hinintay kasi ako, sa aking pera, di ba? Umasa yung pamilya ko na magbigay ako ng pera. Pero talagang nung 31, November 1 na yun, di ba? Nung 31, nung 29 or 30, nagreklamo na naman ako sa kanya. Sabi ko, malapit na ang katapusan. Kailangan ko yung pera. Sabi, maghintay ka na lang sa 31. Ganon. Hanggang sa naging 31 na, sabi ko, ate, hindi ko pa rin nakuha yung sahod ko. Sabi, wag kang mag-alala, makukuha mo yan. Kasi, kung hindi niya bibigay sa'yo, pupunta ako dyan. Yan. Sabi ko, okay, kasi kailangan ko talaga yung pera, ate. Baka naman may alam ka dyan na kasi kailangan magpadala ng pera. Sabi, wala pa daw siyang pera. Sabi ko, if ever na makuha ko yung pera ko, ate, pwede bang ikaw na lang magpadala sa pera ko? Sabi niya, okay, ako na lang magpadala ng pera mo. Sabi ko, kung may pera ka lang dyan, ate, pwede magtira. Sabi, wala daw siyang pera kasi next week pa daw yung pera niya. Ganon. So hanggang sa bukas na, pagkabukas na, hindi ko pa rin nakuha yung yung pera ko, yung sahod ko. Nagpunta siya dyan ng 1. Sabi ko na, hanggang sa sabi ko, ate, kailangan magpunta dito, puntahan mo naman yung amo ko, ate. Kasi sabi, natutulog pa daw siya. Sabi ko, ate, kailangan ko talaga yung pera ko. Hanggang sa, siyempre, nag-ano ako sa kanya, nag-message talaga ako sa kanya para mapuntahan niya ako. Punta naman siya, may dala siyang 4 na Pilipina. Tapos? Pero dalawa lang yung pinasok niya, yung dalawa nasa labas lang. Pangatlo yung anak niya, yung anak niya. Yung nakausap ko? Yung nakausap mo. So, nag-usap naman sila ng amo. Hanggang sa, yung sinasabi ng amo, 5,000 lang ibibigay sa akin. Bakit daw 5,000? 5,000 lang daw ang ibibigay sa akin. Tapos, sa Thursday kasi yung every day of ko, Thursday. So, sa pagbalik ko na lang, sayaw mo start ang pagkuha ko ng 5,000. So, nagtanong naman ako kay Ate Christina, Ate Christina, bakit ganon? Bakit ganon? Bakit 5,000 lang nakukuha ko? Sabi, makukuha mo naman yung 5,000 sa pagbalik mo dito sa Yamusat. Saturday daw. Sabi ko, bakit ganun, ate? Alam mo naman, kailangan ko yung pera. Bakit hindi buo? Bakit hindi buo yung ibibigay niyo sa akin? Alam niyo, kailangan ko yung pera. Sabi, yan na lang daw yung pera ng amo. Sabi ko, bakit wala pa siyang pera?
Sabi, yan na lang daw yung pera niya, 5,000. Oo, ganyan. Sabi ko, ate, hindi pwede yun kasi kailangan ko talagang magpadala ng pera doon sa Pilipinas. Tsaka may tanong ko lang, ate, paano naman yung 1 week ko? Sabi, sasabihin natin yan. Sabi ko, sabihin mo. Huwag yung sasabihin. Huwag yung sasabihin. Sabihin mo sa kanya, paano yung 1 week ko na trabaho ko ng trabaho. Wala pala yung 1 week. So, sinabi na naman, sabi, 4 days daw. Sabi ko, 4 days? Anong 4 days ka dyan? Bumalik ako dito nung Saturday. So, bilangin mo yung kung anong ilang araw ako dito. Ganun yun. Kasi walang day off yung bumalik ako dito. So ibig mong sabihin kung ano yung sinasabi ng amo doon kung ano yung sinasabi ng amo sa kanya, sinasabi din niya sa'yo, hindi niya binibigyan ng solusyon na ganito yung computation, ganito yung pinagtrabaho ng bata, ganito yung reklamo ng bata. Wala siyang pinagsasabing ganyan? Wala siyang sinabi sa akin. Sabi lang niya, sinasabi niya sa amo na namatayan ako. Oo, yun lang. Pero hindi naman siya nagreklamo na ganyan-ganyan. Bakit ganun, madam? Di ba dapat ate, magreklamo siya sa madam na, madam, huwag mo naman, bigay mo naman sa bata yung buo kasi na sahod niya. Kasi sobra 1 month na siya. Dapat ganun yung broker. Dapat ganun siya. Ay, kung gano'n naman pala yung kung gano'n naman pala yung usapan nila ng amo niya at pabababain ka tapos bibigyan ka ng sweldo ng kalahati tapos pagbalik mo yung kalahati, ba't nagdala siya ng Pilipina doon? Ibig sabihin, sinasabi niya sa amo na aalis ka. Ganun ba yun? Oo, kasi tinanong niya yung amo, sabi, gusto mo ba yung dalawa? Sabi ng amo, ayoko doon. Ayaw daw niya doon sa dalawa. Ang gusto niya ay ako. Alam ni Christina yan. O bakit sinasabi naman sa akin ni Christina na ayaw sa'yo ng amo mo? Huwag din sabihin yun. Huwag din sabihin yun. Kasi, ang sabi ng amo, ayaw ko doon. Ayaw ko doon sa dalawa. Ang gusto ko si Sarah. Huwag niyang sabihin yan, hindi ako marunong magsalita ng Arabic, ate, pero nakakaintindi ako ng Arabic. Ang sabi ng amo, ay sa Sarah. Anong meaning ng Aija? Anong meaning? Gusto sabi ko. niya, si Sarah lang daw ang gusto niya. Ayaw ko doon sa dalawa. Hindi parang ang nangyari dyan, ini-insist niya na palitan ka na lang para yung kaya yun yung naging dahilan na kung bakit ayaw ibigay, ngayon ko lang naintindihan, ayaw ibigay ng amo yung pera kasi binibigyan na niya ng kapalit pero ikaw ang gusto. So iniipit ng amo ngayon ang sweldo mo. Kasi ang nakausap ko ang amo, ang sabi ng amo, kung aalis si Sarah, hindi ko ibibigay ang sweldo. Kasi nagdala siya ng Pilipina. Kung hindi siya agad nagdala ng Pilipina doon at nakipag-deal siya doon sa sweldo mo, malamang nakuha mo pa ng buo yung sweldo mo, hindi nagdala na siya kaagad ng Pilipina. Tapos sinabi niya sa akin na ang usapan nila ng amo, pag binigay niya yung 5,000 sa'yo, bababa ka ng Huwebes, tapos pagbaba mo na yon, dadalahin na niya yung kapalit at siya na ang kukuha nung kalahati. Nung kausap ko ang amo, ayaw na ng among ibigay ang sweldo. Ano bang ganon? Ano bang pinagtalunan ninyo dyan? Kasi hindi ko narinig. Ang narinig ko lang yung sinabi sa akin ng amo. Yun lang. Yun lang ang sinabi sa akin. Na hindi ako gusto ng amo. Kasi ang gusto ng amo, ako lang daw. So, ganito pang nangyari. Ikaw ba, tatanungin kita ha, kasi on air tayo. Ikaw ba pinilit kitang umalis dyan? Hindi mo ako pinilit dating umalis. Kusang loob ako umalis. Saka, ate, kung pinilit mo akong umalis, tinuruan mo ba ako nung 1 day ako doon or nung 2 days ako doon? Di ba, hindi naman tayo nagkakilala. Kasi yan yung lumalabas na balita ngayon. Nagkakilala lang tayo nung 22 ata. Yun yung yung 2 days ka pa dyan. Nung 22, siguro nga, pag after ng mga 20s na, kasi tinawagan ko siya nun, kasi nga nagre-reklamo ka sa sweldo, sabi sa akin ni Emma. So, tinawagan ko siya, doon ko nalaman yung kwento. So, tinawagan ko siya para matulungan ka. Doon ko lang nalaman. Hindi naman, wala ka naman alam about sa gusto kong umalis. Ang alam mo lang naman, yung sahod ko na kailangan ko. Wala kang alam na nagpapaalam ka na noon pa, na nagsimula ka dyan. Noon pa ako nagpapaalam, atin. Pero tiis-tiis nga daw. Nung 2 araw ako doon. Nagreklamo ako ng reklamo kay Ate Christina.
Na gusto ko nang umalis dito, ayaw ko na dito. Tapos ang deal na, kasi alam mo ito, ang deal niya, nung umalis na kayo ng 1, di ba sabi mo nga ate, ayaw ko na dito, ayaw ko na magpaiwan dito, gusto ko nang lumabas. Pinilit ba kita na lumabas ka ng 1? Hindi! Now, Hindi mo ko pinilit, ate. nung lumabas ka na Hindi mo doon ko ng pinilit. 1, nung lumabas ka na doon ng 1, di ba ang sabi niya kinabukasan, dadalahin na yung kapalit mo? Oo. Anong pangalan ng ipapalit mo, ng kapalit mo dapat? Sara din. Sara din. Mm. Mm-mm. Tapos nung ano, ate, Nung 1. nung pumunta siya doon, di ba ang sabi, nagkagulo daw. Nagkagulo daw. Ang sabi niya sa akin, di sana, nung kinuha mo, dapat sana, kinuha mo na yung 5,000, nakuha mo na yung sahod mo. Balik, dapat sana daw, hindi ako umalis doon. Sabi ko, ate, bakit naman ako hindi aalis? Alam mo naman na gusto ko nang umalis doon. Tapos, sabi daw, dapat daw, kinuha ko na yung 5,000. Basta kasalanan ko pa daw kung bakit hindi nakuha yung sahod ko. Sabi ko, bakit ganun? Kasi daw, hindi ko daw kinuha yung 5,000. Dapat daw, kinuha ko na yung 5,000. Iniaabot ba sa'yo ng amo mo? Iniaabot ba sa'yo ng amo mo yung 5,000 para kunin mo? Wala. Hindi inaabot ng amo yung 5,000. Salita lang yun. Sabi ko, dapat ate, bago ka umalis sa pintuan, kinuha mo yung 5,000. Madam, nasaan na yung 5,000? Sabi, paano ko naman kukunin? Nagkagulo. Ganun yun. Anong nagkagulo? Wala siyang silbing broker. Naku, Cecilia, wala kang silbing broker talaga, sa totoo lang. Puro Pilipina mo, ipinahamak mo. Walang inabot yung amo ng 5,000. Tapos nung na yon. Nung nasa bahay na kayo, nung nakuha ka na niya sa bahay, nung nasa bahay na niya kayo, anong mga napag-usapan ninyo dun? Yun. Siyempre, humingi naman ako ng sa kanya. Sorry, kasi na-high blood daw siya. Sabi, high blood na ako. Na-high blood din ako nung oras na yun, hindi lang siya. Na-high blood na daw siya. Kailangan daw niya uminom ng gamot, na-high blood daw siya. Sabi ko, pasensya ka na ate ha. Sorry ate ha. Kung na-high blood ka para sa akin. Na-stress ka. Siyempre, ako naman humihingi ako ng sorry kasi parang nanay ko rin siya. Naawa ako sa kanya. Kasi nang dahil sa akin, baka mapano pa siya. Sabi ko, pasensya ka na ate, sorry talaga. Sabi ko, okay lang, wala ko namang kasalanan mo. Pero sana, hindi ka na lang tumawag doon kay Lovely or kay Belma. Sabi ko, ate, kailangan kong tumawag doon sa kay Ate Belma kasi siya yung na ko. Tsaka isa pa, pinsan ko yun. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari sa akin. Kailangan kong tumawag doon. Sabi, bakit ba naman tumawag pa kayo kay Dimple, ganyan? Sabi ko, bakit naman hindi kailangan? Kung hindi kami magpapatulong, walang mangyayari sa akin dito. Kung hindi naman ako tinulungan, hindi mo naman ako palalabasin dito. Sabi, lahat ng ginagawa ay may paraan. Sabi ko, ate, kailan ba yung may paraan mo? Kailan ba yung paraan mo para magawaan mo naman ng paraan para maging maayos lahat? Sabi, ginagawaan ko na nga ng paraan. Nasaan ang Sabi paraan sa akin. Sabi ko, ate, matagal na akong nagreklamo sa'yo. Alam niya yan. Matagal na akong nagreklamo sa'yo, ate. Dapat sana pinaalis mo na ako doon. Kasi, tapos sabi, kasi hindi kita pinaalis doon kasi ang gusto ko, makuha mo yung sahod mo. Sabi ko, ang gusto mo, makuha ko yung sahod ko, pero ang sabihin mo na lang, ate, gusto mo makuha yung bayad ng broker. Kasi, siyempre, bakit mas nauna pa sila magsasahod kaysa sa akin? Samantala ako, trabaho ko ng trabaho, walang sahod. Samantala sila, nagkatid lang sila sa akin doon. May nakuha na pera silang pera sila.